chose faith over fear. She left her past behind and embraced a new life that was better. I have nothing left. My husband, my hope. But still I chose to follow God. Once I said to Ruth, wherever you go, I'll go. Your people will be my people. Sometimes leaving the past means stepping an unknown with faith. Ruth, you have no promise here. Are you sure? Yes, I trust to follow God. New year is a new beginning. Carry the Savior. Yet I'll trust in Him. Brothers and sisters, this year let us say yes to God's plan, no matter how uncertain. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Nakakatuwa po yung mga nakikita po natin sa social media. Sabi, hashtag New Year, New Me. New Year, New Me. Yun ang sinasabi ng mga regardless kung anong klaseng New Me ang gusto nila, maganda naman po na meron ganong klaseng perspective para po sa mga tao at nawa ay maging ganun din sa bawat isa sa atin, na meron po tayong vision na magkaroon ng bago sa ating pong mga buhay. Bago po tayo magsimula sa ating lesson, I would like to ask, kapag isa po ba sa atin ay meron ng lesson? Ang alam ko po ay meron pa po tayong stock ng ating pong lesson review. Yan ay may English po yan at Tagalog kung hindi po ako nagkakamali. You can just approach our treasurer kung nais po ninyo na mag-avail ng ating pong lesson review or ng ating pong lesson. Forsaken. And that is under our new lesson entitled Uniting Heaven and Earth, and then Christ in Philippians, and then Colossians. Philippians chapter 4, verse 4, it says, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Tayo po yung po sa panalangin. Our dear God, Heavenly Father, Lord, we thank you for the blessings, the guidance, and the providence that you have given to us all throughout 2025. Now, as we face and welcome the new year, we would like to also submit ourselves to you, and as we continue to learn more, especially at this moment, may the Holy Spirit be with us to open our hearts, to open our minds as we continue to grow more closer to you. Thank you, Lord, for the assurance of your guidance. In Christ's holy name we pray. Amen. Meron na po ba kayo ng kaset?
Meron po ba dito New Year's resolution ay makaipon ngayong taon? Lahat ng Leon, meron? Meron ba dito New Year's resolution ay maging healthy? Meron? Alam niyo po, sa experience ko, pinaka Jesus. Last time, na message ko po sa inyo ay about discipleship. Ngayon is about discipleship pa rin. Ito na po yung aking madalas na tinatapik kapag ako po ay bumibisita sa iglesia. Maraming mga tao na lalo sa iglesia natin ngayon, pag sinabing discipleship, naiisip nila kung ano yung programa na dapat natin sundan. Tama, mali? May programa dapat na sundan kapag inisip natin yung discipleship program. Or meron tayong certification na kailangan ma-attain para masabing tayo ay disciple ng ating Panginoon Diyos. Before po magpatuloy, let's pray. Dakila namin Diyos, muli po kami lumalapit sa inyo. Tulungan niyo po kami na makita namin ang aming role, aming responsibility bilang niyo pong mga anak. Sa pagpapalaganap ng inyong mga salita, Panginoon, gabayan po kami ngayong umaga ito. Salamat po, Diyos, sa araw ng Sabat na patay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. New Year! Pero hindi nyo ang topic ko. Probably, naririnig nyo na to ng ilang beses sa panonood ninyo sa online sa mga programs ng ating Iglesia as a whole. By the way, pag ako po ay nagbabanggit sa aking ngayon, sa aking message ng about sa church, I'm not talking about the building. I'm not talking about the structure. Gibain natin tong church, tayo ang matira, tatawagin pa ba tayong iglesia? Good! At least, alam natin yon. So, when I talk about, pagka sinabi ko, nabanggit ko na about sa iglesia or church, ang tinutukoy ko po tayong mananampalataya. Hindi po itong church building. At least kahit pa paano nag-agree po kayo lahat po na nag-guess, asahan ko po ang inyong magiging response sa mensahe. Now, sa binasa kanina, ito po yung bagay na hindi po binigay sa atin ng Diyos bilang option natin. Option natin hindi sumali at option natin sumali. When God said, therefore, go and make disciples, hindi po ito option na ibinigay sa ating lahat. Ito po ay command ng Diyos na inaasahan sa bawat isa sa atin na ginagawa natin as we are going. Habang tayo ay namumuhay. Ang gagawin natin, make disciples. Gagawa tayo ng alagad. Hindi lang basta alagad, mamaya makikita natin kung ano yung pinaka-ibig sabihin ng pagiging alagad. Nung ako ay nag-message, sinabi ko po, pinatanong ko sa inyong sarili, kung ano yung, kung ikaw ba talaga o ako ay disipulo ng ating Panginoong Diyos. Disclaimer, hindi po garantiya na ikaw ay Adventist, isa ka ng disciple. Hindi porke Kristiyano ka na, isa ka ng disciple. Hindi po garantiya yon. Hindi po siya garanti. Parte lamang po ng discipleship making, yung pagiging Kristiyano natin. But not automatically na tayo ay disciple. Gets nyo po? Tandaan po natin yun. Hindi porke Adventist na tayo, disciple na tayo. Kasi yung disciple, katulad dun sa binanggit, ay humahayo, gumagawa ng disciple. Now, the question is, ako ba ay isang alagad? So, kapag dinefine natin yung discipleship o yung disciple, ang unang isasagot natin, ano? Tagasunod. Kasi sinusundan natin si Jesus. Sino sinusundan natin? Si Jesus. Sumusunod tayo. Yung disciples, si Jesus, yung 12, sumusunod sila kay Jesus. Kung saan man siya pumunta, kung saan man siya maupo, kung saan man siya pumasok na bahay, nandun yung kanyang mga alagad. Tama mali? So, sumusunod. Para may sinusunod na tayong leader. Meron din na pwede din natin sabihin ng isang alagad ng Diyos
isang estudyante, natututo. Nung si Kristo ay nangangaral sa mga tao, ang unang kanyang target doon ay hindi yung multitude, kundi yung kanyang mga alagad. Kaya minsan sa mga story, sa mga narrative na ginagawa ni Jesus Christ, especially sa mga parable, laging nagtatanong ng mga disciple, anong ibig sabihin nung sinabi mo? So sila ay natututo habang sila ay nasunod sa ating Panginoon Diyos. Pero sabi ni Ed Christian, ito po ay sinabi ko na rin po sa inyo dati, kung may nakakaalala nito, ito po ay inuulit ko na lang, pinapasadahan ko na lang po ito. Pero may dinagdag po ang iba. Sabi ni Ed Christian sa kanyang article, ang pagiging disciple ay iba. Iba. Doon lang sa pag-attend ng isang parang lecture, ng isang parang seminar, iba doon. It meant devoting all one's time to the teacher, immersing oneself in him and in his teaching, as it were, accepting him as an authority who spoke the truth, and modeling oneself after him. So hindi lang tayo basta sumusunod, kundi kinokopya natin kung ano yung ginagawa ng ating sinusundan. So sa madaling sabi, ang pagiging disciple ay pagiging gaya-gaya. Gaya-gaya. Marunong ba kayong manggaya? Alam niyo po kapag kami sa sa mga nakikita kong video, sabi ko parang ang gagaling sumayaw ng mga tao ngayon, lalo yung mga bata ngayon. Pero pag akong pinasayaw mo, parang parehas kaliwa yung aking paa. Hindi ako magaling gumaya. Meron naman may gumagaya pero hindi exactly nagagawa yung mga bagay na. Yung tao, mahilig tayong gumaya. Gagayahin natin yung pananamit, especially yung ating mga style sa pananamit ngayon. Di ba? Pansinin niyo po yung mga tao ngayon na madalas na suot, yung mga baggy pants. Yeah? Ginagaya natin kung ano yung napapanahon. Ginagaya natin kung paano tayo manamit, kung paano tayo magsalita, kung ano yung mga word na meron tayo ngayon. Ginagaya natin yon. Kasi ano nangyayari, nai-immerse tayo habang tayo nag-i-scroll sa Facebook or kung sa social media. Ang pagiging disciple, ini-immerse natin yung ating sarili sa Bible. And at the same time, ginagaya natin kung ano yung example na sinet ng ating Panginoon Diyos. Kaya nagiging gaya-gaya tayo. Imitator. Wala ibang Tagalog word. Ano bang Tagalog word ng imitator? Ginagaya. Ginagaya. So sa madaling sabi, ginagaya natin kung paano namuhay si Jesus Christ. Ngayon, babalikan natin yung tanong, ako ba ay gumagaya kay Jesus kung paano siya nabuhay? Parang tahimik lahat. Ginagaya ko ba si Kristo habang ako ay nabubuhay? Hindi masagot. Sabi ni Strauser, disciples are people who try to be like their teacher. Alam niyo po, pag-church lang, ang discipleship, ang isa lang masasabi ko, discipleship making is a messy and all at the same time beautiful experience. Malalaman niyo po kung bakit. So, paano? Ano yung gagawin ko para maging tagasunod ako ni Jesus? Merong sinet na mga example si Jesus Christ. Ang gagawin lang natin ay may sinet na example si Jesus Christ. Ang gagawin natin bilang disciple ay gagayahin. Gagayahin. Kaya ba natin gumaya? Kung kaya natin gayahin yung trend ng mundo, how much more yung sinet na example ni Jesus Christ? Ewan ko lang po kung magiging mahirap kayo sa inyo. Una pong paraan, reach out. Ito po ay discipleship pathway na po ito. Kung gagawin natin ito sa ating church, dito, eventually, ngayong taon, dadami kayo. Kung gagayahin natin ito, faithfully. Reach out. Ano gagawin natin? Ang ginawa ni Jesus Christ, Mark chapter 1 verse 35. Ano sabi doon?
Before daybreak, the next morning, Jesus got up and went to an isolated place to pray. Sinong nananalangin sa inyo? Pag-start ng morning, kahit hindi na madaling araw, alam niyo minsan, Manalangin. napakabait talaga ng ating Panginoong Diyos. Nag-set siya ng example. Kung gusto natin gayahin to, bago pa pumutok ang araw, nananalangin na tayo, mas maganda. Pero alam niyo po, minsan talaga may excuses ang tao, hindi ko kaya, hindi ako morning person eh. Okay lang, sige, pagbigyan natin. Pero nananalangin ka ba pagkagising mo? Yes. Ito yung sinet na example, hindi ako po nag-set nito. Ito po yung sinet na example ni Jesus Christ. Ito ay gagayahin lang natin. So ngayong taon, we have to start somewhere. And ang uumpisahan natin, yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang pagiging mapanalangin, ang pagkakaroon ng prayerful life ay ang pinaka-foundation ni Jesus Christ sa paggawa ng disciple. Hindi pwede natin itong kaligtaan, hindi pwede natin kalimutan, mananalangin tayo hindi lang sa hapagkainan. Meron pa. Anong ginagawa niya bago siya pumunta sa, alam niyo bago po siya maghanap ng mga disciple, ito po yung ginawa niya, nanalangin siya. Nanalangin siya, pumupunta siya sa isang isolated na lugar para manalangin. Kapag meron tayong gagawing major decision sa buhay, manalangin tayo. Subukan natin ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Tingnan natin kung gaano siya kabuti sa atin. Pangatlo, marami to. Nagbigay lang ako ng ilang example. One day soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray. And He prayed to God all night. Alam niyo po, first nung dati, magkakasama kami ni Brother Ibilan sa Bethel. Merong tinatawag na prayer marathon sa church. Ano yung term ko na? 5 minutes. Hindi ko kaya ka 5 minutes manalangin. Napakahirap pala kapag mananalangin ka in public, 5 minutes, at tagal sobra. Parang feeling ko, 1 oras ako nanalangin eh. Pero alam niyo po, natutuhan ko nung nagpapastor na ako, parang kulang na yung kulang na yung 30 minutes sa dami mong sumbong sa ating Panginoong Diyos. Sino nagsusumbong sa iyo sa Panginoong Diyos? Nagko-complain sa ating Panginoong Diyos, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito ganyan? Alam niyo po, si Jesus Christ, ang isang example niya, nag-complain din naman siya nung malapit na siyang mamatay. Alam niyo po yung example ni Jesus Christ. Jesus Christ, trinato niya ang Diyos as Diyos at lagi siyang nakakonekta sa ating Panginoong Diyos. Ito lamang po yung ibang example. Marami pa siyang example sa ating pananalangin. Magkakaroon tayo ng time, basahin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po isang bagay. Maging realidad sa atin yung favorite Bible verse na pinangahawakan natin. Meron tayong pinangahawakan Bible verse, right? Meron. Alam niyo po, isa sa mga bagay na gusto kong mangyari, yung sa mga awit, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Alam niyo po, nakaka-challenge kasi gusto kong maging realidad yung mga Bible verses na pinangahawakan ko. And mangyayari lamang yun kung lagi natin kinukonsulta yung ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga sinet na example ni Jesus Christ, dito pa lang, nakaka-challenge na ba yung pagiging isang disciple? Gusto ba natin gayahin gumising sa umaga na manalangin? Gugustuhin ba natin na bago tayo gumawa ng ibang mga desisyon, maliit man o malaki, mananalangin tayo sa ating Panginoong Diyos? Ito po yung ginawa ni Jesus nang sa gayon. Bago siya mag-umpisa sa kanyang araw, bago siya mag-umpisa sa kanyang ministry, natin siya nakakunin sa ating Panginoon. Tinuruan pa nga yung mga disciples kung paano manalangin. Alam niyo po yung the Lord's Prayer? Yes. Alam niyo po? Yes. Very good. Meron na tayong framework, pattern kung paano mananalangin. Diba? Hindi lang siya nagbigay, tinuruan niya pa tayo kung anong ipapanalangin natin. Alam niyo po, minsan mahirap manalangin, hindi natin alam yung salita na sasabihin natin sa ating panalangin. Tama, mali. Kaya mas na-appreciate ko yung Holy Spirit kapag nananalangin tayo. Kasi tinuturuan niya tayo kung ano yung sasabihin natin sa ating
panalangin. Ano po, ang gusto ko lang mangyari ngayong taon, makita kong sinagot ng Diyos yung panalangin ko, oo man o hindi, o wait. Kahit ano man ang sagot niya, makita kong sinagot niya yung panalangin. Kaya mga kapatid, ang panalangin ko ngayong taon, yung church planting site ko maging company. Sabi ko sa mga kasama ko, ngayong December, i-focus natin yung ating mga sariling manalangin. Ipag-pray natin yung mga bagay na kailangan natin ipag-pray. Alam niyo po, kaya ako nasabing Messi ang discipleship meeting. 2 pamilya pa lang po yung aking tinutulungan. Inaalagaan. Sabi ko, Lord, wala pa naman akong pamilya, pero bakit gano'n? Parang ang hirap tulungan itong mga tao ito. Ang hirap. Pagising sa umaga, bukas na agad yung mga anak. Sabi ko sa isang kasama, kailangan nag-speak sa asawa mo, bakit? Ayun, ang dami ng sinasabi. Diba? So pag-aasawa doon pa lang, sa dynamics ng mag-asawa ng kasama ko, nahihirapan ako. Pero lagi nire-remind, sabi ko, Lord, paano kung matutulungan? Paano magpo-flourish yung aking church planting kung ganito yung laging problema na aking kinaharap? Kaya alam niyo po, nakaka-drain ang mag-disciple ng tao. Bakit? I am spending my time, I'm sharing my time with them. Hindi lang kasi ito dahil role ko bilang church planter o pastor. Hindi po. Kasi nakita ko na katulad ni Kristo, nung pinapanood ko yung The Chosen, kung although hindi siya exactly ganun yung nangyari, pero nakikita ko yung, sabi ko, sa pagkakakita ko ng mga clip, sabi ko, napakahirap pala talaga na ginawa ni Jesus. 12 yun. Inutas mo siya ng isa. Meron tayo po doon na si Peter, hindi niya kaya mapatawad si Matthew. Kasi nung sa story ng The Chosen, si Matthew ay isang tax collector. At nagko-collect siya ng tax. Kung ano yung impose ng government, yun ang kanyang kailangan ipatupad. So malaki yung tax. Wala naman silang mapagpunan. Hindi rin naman pwedeng mamangka o mangisda yung mga sila Pedro dahil nga sila yung Hudyo. Kaya alam niyo po, galit na galit si Pedro kay Matthew. Hindi niya daw mapapatawad si Matthew kahit anong mangyari. Kinausap siya ni Jesus Christ sa story, sa movie na yun. Nanyo ko lumapit na lang si Pedro kay Matthew, niyakap niya. Sabi niya, pinapatawad na kita. Pero alam niyo po, kung ilang beses nang humingi ng tawad si Matthew na tayo, napakaraming beses na pero tigas ng puso ni Pedro. Sabi ko, ito yung pinaka-dapat i-celebrate ng church. Yung mga relationships na na-reconcile. Yung mga taong nababago. Yung mga buhay na dati hindi kaaya-aya, ngayon naging kaaya-aya na. Alam niyo po, lahat yun mangyayari kapag lagi natin ipinapanalangin sa Diyos yung mga tao. Kaya sa loob ng iglesia, sa church natin, dito po dapat unang nabibig yung relationship natin sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kaya walang lugar dapat dito yung awayan, mga issue. Alam mo, nakakalungkot. Alam ko naman po na aware tayo na hindi perfect yung ating church. Sabi nga nila, ito po ay hospital ng mga may sakit, mga makasalanan. Pero tandaan po natin, huwag po natin i-justify yung mga bad behaviors natin na we are work in progress. Totoo yun. Pero hindi na tayo nagpo-progress sa pag-lagi natin sinasabi makasalanan ako eh. Hindi natin tinitake yung accountability. Doon sa mga behaviors natin. Alam niyo po, ganun din ako dati. Ang daming bagay na binago sa akin ng ating Panginoong Diyos. Na gusto ko pong makita ninyo na kapag lagi po tayo nakikipag-usap sa Diyos at lagi natin tinitake yung responsibility sa mga behavior natin, nababaguhin po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya magiging kaaya-aya tayo sa paningin ng mga tao. Lagi niyo pong na-experience, Kristiyano ka pa naman, dapat ganito yung ginagawa mo kasi we are expected to behave in such a way na katulad ni Kristo. Tama mali. Kasi nga ginagaya natin si Kristo. Kaya dapat sa loob ng church, nagtutulungan tayo, hindi lagi tayo ang pasyente. Tama mali. Ito yung hospital, pero hindi dapat tayo lagi ang pasyente. Meron din doktor, merong nurse na nag-aalaga sa hospital ng mga pasyente. Dapat ganun din tayo.
mo bakit? Sa feeling ko, parang na-undermine natin yung transforming grace ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Alam ko po, hindi tayo perfecto lahat. Tanggap po ng Diyos yun. Ang gusto niya yung willing heart na mabago tayo. Hindi ko po sinasabing perfecto ako. Ang sinasabi ko, nasa progress din ako. Pero ang sinasabi ko, nagpo-progress po dapat tayo kasi tayo ang alagad ng ating Panginoong Diyos. Tayo yung unang aasahan na makikita sa atin yung karakter ni Kristo. Kaya sa discipleship making, ang goal po natin ay makapag-produce ng Christ-like character para pagdating ng ating Panginoong Diyos, approve tayo. Pwede tayo sa langit. Ang nakakalungkot mga kapatid, lagi na lang natin ini-excuse na ito ay hospital. May sakit ako, may sakit ko. Totoo yun. Pero dapat Ikaw gumagaling kailangan din tayo. maging progress. Amen? Sino po yung gustong gumaling ngayong taon? Manalangin po tayo at mag-participate po tayo sa discipleship meeting. Hindi na siya magkatuloy. Sa first part, sa reaching out we have, ang goal natin ay mag-build natin yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos. Magkaroon tayo ng prayerful life and personal devotion. At ang goal natin ay i-lead tayo ng Holy Spirit. Kung si Jesus Christ ay nanalangin, tinulungan siya ng banal na Espiritu sa kanyang life. Pangalawa, reaching. Sabi dito, you must be compassionate just as your Father is compassionate. Tinuruan ni Jesus ng mga bagay yung kanyang mga disciple. Nag-umpisa siya doon sa 12. Tandaan niyo po, hindi po siya nag-umpisa sa multitude. Nag-umpisa siya sa 12. Ang discipleship making ay isang team effort. Hindi po ito trabaho ng pastor, hindi lang po ito trabaho ng elder, ng deacons, lahat ng administrators sa loob ng church. Trabaho po natin lahat ang gumawa ng disipulo. At tinuturuan tayo ng Diyos na maging compassionate sa mga tao. Kaya alam niyo po, minsan ayaw pumasok ng mga tao sa ating church. Alam niyo kung bakit? Sa tingin niyo, magbigay kayo ng example kung bakit ayaw ng tao ngayon, in general, hindi lang sa Adventist, in general, ayaw nila ng Christianity. Bakit sa tingin niyo? We are judgmental. We are not compassionate. Tingnan mo si Jesus Christ. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Nung nakita niya pa lang yung tao, naawa na siya. Tayo, pag may pumasok ditong kakaiba, alam niyo po, we set a standard sa ating sarili na kapag may pumasok dito, pagtitinginan natin na parang mayroon tayong pag-uhusga. Alam niyo po kung bakit? Judgment. We develop, para tayong mga modern Pharisees eh. Alam niyo yung nakakalungkot, hindi ko man po sinasabing lahat tayo, pero nakakalungkot na realidad. Naging modern Pharisee yung mga Kristiyano. Dapat ganito gawin mo, bago kang ganito. Dapat ganito gawin mo, bago daw magganito. Tama mali. Ang nangyayari, ayaw ng tao sa atin kasi hindi nagiging maganda sa paningin nila. Yung relationship hindi nabubuo. Pero sinasabihan tayo ni Jesus Christ, maging compassionate tayo kahit sino man ang, alam niyo po, minsan, sa aking buhay, mahabang gawa ang Panginoon sa akin. Ito po ay isang bagay na binabago ko na at nagkakaroon naman ng progress. May one time na nakakita ako na isang lalaki na lubog ang pisngi. Siyempre, kung saan ako nang galing, pamilyar ako sa amoy ng mga gumagamit na bawal na gamot. Naamoy, alam niyo po, nung nakita ko siya, may certain na amoy talaga yung mga gumagamit ng bawal na gamot. Ewan ko kung bakit pare-pare sila ng amoy. Nung nakita ko siya, hindi ko mawari na sa parang nahusgahan ko siya doon sa appearance niya. Hindi ako nagkaroon ng compassion sa kanya. Later na lang, na-realize ko, kamusta na kaya yung buhay ng tao? Paano kaya? Alam niyo po, unang pumapasok sa isip ng isang tao pag nakakita ng isang tao na yung kapwa nila na kakaiba, nahuhusgahan agad natin. Hindi agad
automatic nung magiging compassionate tayo sa tao. Kaya sa sinasabi ko ngayon, kailangan natin baguhin yung naka-download sa isipan natin. Alam niyo, meron akong isang natutuhan doon sa nag-mentor sa akin. Pag tinitingnan niya yung tao, ang sinasabi niya, miracle, 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 miracle. Lahat, makatabi niya sa jeep, miracle, miracle, miracle. Lagi niyang tinitingnan as miracle yung tao. Sabi ko nga, gawin ko nga yun. Alam niyo kung kahit gaano makagaspang yung pag-uugali ng tao, natutuhan ko tingnan sila kung paano sila tingnan ng ating Panginoon Diyos. Kasi in the first place, sa loob ng bahay namin, meron din ako nakakasamang ganun. Magaspang ang ugali. Pero alam niyo po kahit gaano kahirap, pinagpipray ko na one day, sa pagpunta niya sa church, ma-experience niya si Jesus. Alam po tayo ibang kayang gawin kundi pag-pray ng tao, tulungan silang ma-meet ng ating Panginoon Diyos. Kaya we have to be compassionate dun sa mga tao. Kung meron man silang, kung medyo challenging silang pakisamahan, gawin natin. Pakisamahan natin. Ipakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Kasi si Jesus Christ, kung tayo ay makasalanan, tinignan niya tayo wala compassionate. Hindi niya tayo tinignan at hinusgahan. Nung may dinalang babae kay Jesus Christ na huling nangangalan niya, anong sabi niya? Hindi kita hinuhusgahan. Kasi kung meron man, manghuhusga kung ako'y nandun, huhusgahan ko rin eh. Pero yung sinet na example ni Jesus Christ, hindi niya hinusgahan. Pinakitaan niya ang compassion. Doon nagbago. Kaya tandaan po natin, may mga moment sa ating buhay na may magsasabi, kaya ko nakilala ang Panginoon dahil sa iyo. Kaya ko nakilala ang Diyos dahil sa iyo. Dahil sa kabutihan mo. Ang nakakalungkot na part, meron ding reality na umalis ako sa church dahil sa iyo. That's true reality sa church. Pero I hope na makita natin sa ating iglesia, sa church natin, na kaya ako nandito dahil sa iyo. Kasi gano'n, napaka-attractive sa mga makasalanan yung buhay ni Jesus. Sabi pa dito, Jesus replied, "You must love the Lord your God." Tinuruan din ni Jesus ang kanyang malagad kung paano umibig. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sige nga. Kung mahal mo ang iyong sarili, anong gagawin mo sa iyo? Aalagaan mo ba siya o hindi? Aalagaan mo yung sarili mo. O bakit hindi mo kaya gawin sa ibang tao? Ang sabi ni Jesus Christ, love your neighbor as yourself. Kasi hindi mo kayang gawa ng masama ang sarili mo. Pero ang nauna, you must love the Lord. Mahalin mo ang Lord, tandaan po natin. Marami sa atin ang may iba't ibang experience ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano nyo na-experience yung pag-ibig ng Diyos, dapat mag-extend yun sa kapwa natin. Ang Diyos, minahal tayo ng walang kondisyon. So, gagawin din gagawin natin. Forgiveness. Ito ang pinaka-challenging part sa mga nakakausap kong Kristiyano, ang magpatawad. Bili mo ko doon kay Brother Jerry. Jerry ba yun? Yung nabangga doon sa Tiplex. Grabe, no? Kaya yung patawarin ng gano'n. Pero imagine nyo na lang kung gano'ng kasakit yun. Pero sabi niya, pinapatawad niya eh. At naiintindihan niya na kung mapapanood niyo po yung Tony Talks, yung sa kanyang interview, masasabi niya talaga, grabe talaga ang pagbabago sa tao kapag may relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito yung pinakamahirap. Ewan ko kung bakit ito yung pinakamahirap sa loob ng church natin magpatawad. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ito yung pinakamahirap gawin? Kung hindi po natin magawa ito, ipag-pray po natin na maranasan natin yung pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Minsan po kasi nagsiset tayo ng mga dapat ganito, sorry ka, dapat ganyan. Pero ang Diyos hindi nag-require sa atin kung ano yung gagawin natin para patawarin tayo.
Kasi ang part ng pag-ibig sa kapwa ay magpatawad. Kalakip ng pag-ibig natin sa kapwa natin, yung magpatawad. Hindi pwede natin alisin yung dalawang bagay na yun. Kasi ipinakita ni Jesus yun sa atin. Ayun yung gagawin natin. Sabi niya bago siya malagutan ng hininga, ano sabi niya? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Ayan naman, may experience kami nito ni Brother Julian. Sa AUP kasi merong tinatawag na na open house. Sino ang nag-aaral sa AUP dito? May open house natin. Di ba lang kung merong open house pa doon? Okay. Meron pang open house. Huwag mo kumain ng baboy bago pa tanggapin. Kailangan mo muna mag-bow sa church para pasimba. Pinipilit natin. Kaya minsan iba nahihirapan eh. Feeling nila hindi sila ready, hindi sila belong sa lugar nito. Pero kay Jesus Christ, lahat belong sa kanyang community. Kaya mga kapatid, tandaan mo natin, sa ating buhay, ang pinaka-goal natin ay gayahin ang ating Panginoon Jesus. Kung paano siya mamuhay, kung paano siya manalita, kung paano siya mamuhay dito sa mundo. Panghuli, isang bagay na natutuhan ko sa Ephesians chapter 5, verse 1. The imitators of God, sabi ni Panginoon. At lahat ng family dynamics na sinabi sa chapter 5 ng Ephesians, lahat po dapat naka-framework doon sa paggaya natin. Mamahalin natin yung ating asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Susundin ng mga anak, yung mga magulang. Alam niyo po, minsan na-abuse natin yung Bible verse na yun eh. Obey yung parents. Kaya yung parents, ang sama talaga ng ugali. Paano nila mag-obey? Alam niyo po kasi mali eh. Sabi ni Pablo, gagayahin natin si Jesus. Kaya tayo i-obey ng ating mga anak kasi ginagaya natin si Jesus. Nakikita nila yung karakter ni Jesus. Kaya minsan ang tigas ng mga bata, alam mo, hindi ko naman masisde. Hindi natin alam. Pinag-ipay ko din na sana sa family ko. Ganun ang mangyari. Ang hirap eh. Hindi naman tayo namuhay na ganun. Pero, mabago man ang isipan natin, sana mag-start yung pagdi-disciple sa loob ng tahanan. Ito po ang pinaka-natutuhan ko sa pag-church plan. Kapag broken ang family, although buo kayo, hindi kayo maayos sa loob ng church, sa loob ng tahanan, malaking epekto po yun sa welfare ng ating church. Malaki po ang epekto sa welfare ng ating church. Yung mga family sa loob ng church ay hindi maayos. Malaki po ang epekto. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang goal natin sa pagiging disciple. Tatanungin natin ang ating sarili ngayon. Alagan ba ako ng ating Panginoon Jesus? Am I a disciple? Ngayon ba ginagaya ko sa Kristo? Kung hindi, may time pa tayo para gayahin ka. Meron pa tayong ilang months ulit. Sana ang goal natin this year, magaya natin ang ating Panginoon Jesus. Hindi po natin kailangan pumunta sa mga liblib na lugar para mangaral. Hindi po natin kailangan pumunta sa kung saan-saan para mangaral. Sabi ko sa libro na binabasa ko, sabi ni Sean Brace, doon sa book na The Table I Long For, the life you live is the Bible study you give. The life you live is the Bible study you give. Kaya minsan, sinasabi natin sa tao na ganito ganyan, pero nahihirapan sila kasi dito dito. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang goal natin in reaching out is to reach all people for salvation. Wala tayong sisinuhin. Kahit gaano ka man kasama, may pwesto ka, may lugar ka sa paanan ng ating Panginoon Jesus. Ang pag-share natin ng gospel, hindi bara-bara, hindi lang basta magpabinyag, kundi makilala nila ang ating Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ng pamumuhay natin kung paano tayo mamuhay. And sa loob ng church natin, dito dapat i-celebrate natin yung mga small achievements natin, yung mga nabago sa ating buhay, i-celebrate natin yun.
Kasi dito pa natin nararanasan yung ma-judge tayo ng kapwa natin sa loob ng church. Sana hindi ganon. Dito natin pagtutulungan baguhin yung kailangan baguhin sa ating buhay. And as we disciple, as we follow Jesus Christ, we are discipling other people. Ganun po talaga. Nung tinawag ng 12, perfect na ba sila? Nag-aaway pa nga. Sino sa kanan, sino sa kaliwa. Nung tinawag sila ni Jesus, they come as they were. Lumapit sila, wala silang binago. Natuto lang sila nung nandun na sila sa journey. And even pag alis ni Jesus Christ, at pinakakatawa, hindi nila kilala si Jesus Christ yung nabuhay eh. Kinakausap sila, sino ka ba? Imagine, nakasama 3.5 years, tapos nung namatay, tapos nabuhay, tapos kinakausap, hindi mo nakilala. Kasi po, ang pagiging disciple, ang pagiging kagaya ni Kristo ay hindi matatapos hanggang makarating tayo sa langit. Yan po yung bagay na magandang balita. Hindi po yun matatapos hanggang makarating tayo sa langit. Tandaan po natin mga kapatid, huwag niyo po sabihin na masama ako, kailangan ko magpakabait. No! Lumapit ka sa Diyos. Ang Diyos ang babago sa iyo. Tandaan po natin yung mga disciples ni Jesus Christ. Yung 12, hindi yun lahat. Hindi yun lahat. Okay nung lumapit kay Kristo. Lahat sila nabago nung sila ay sumusunod na kay Kristo. Kaya lahat po tayo dapat, huwag natin sabihin na lagi tayong pasyente sa church, sa ospital. Dapat mayroong din gumagaling sa loob ng church. I hope natandaan po natin, ito po yung discipleship pathway. Susundan nyo na lamang po ito. Reach up, reach in, reach out. Nawa mga kapatid, ngayong taon, sikapin natin na maging alagad, maging kagaya ng ating Panginoon Jesus. Ano nga ulit ang pagiging disciple? Follow. Ulit. Ano nga ulit ang isang disipulo? Ulit. Ano ulit ang pagiging disciple? Imitators of Jesus. Ulit. Ano ulit ang pagiging alagad o disciple ni Jesus? Very good. Hindi ko na nila binalik para alam nyo. Diba? Tandaan po natin mga kapatid, ang pagiging alagad ni Jesus ay pagiging alagad. Kapisama po ang pagbahan po tayo. Ng paggawa ng isang disipulo. Pero Panginoong Diyos, ito ay napakagandang experience. Dahil una sa lahat, we have the chance to experience you
in our life. So Lord, turuan niyo po ang mga members ng iglesia nito na una, ayusin ang relasyon sa inyo ng sa iyong Panginoong Diyos. Magkaroon sila ng idea, experience nila ang inyong pag-ibig sa kanilang buhay. Dalangin ko po na habang pinapalalim nila ang kanilang relasyon sa inyo, ang kasunod nito, Panginoong Diyos, ay maging maayos ang relasyon ng bawat isa. Ang sa iyong Panginoong Diyos ang inyong gawain ay mag-prosper sa lugar na ito. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na makita nila ang kanilang buhay ay isang instrumento ninyo kung paano ipahayag ang inyong pabalikan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami at ang bawat isa na mas lalo pang lumago sa pananampalataya sa inyo. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang bawat opportunity sa aming buhay na dumating ay magkaroon kami ng pagkakataong maibahagi kayo sa mga tao sa paligid. Panginoon, tulungan niyo po ang lahat ng leaders ng church na ito. Tulungan niyo po silang magkaisa. Tulungan niyo po silang maging united sa mission. Dalangin po, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maging involved sa inyong ministry kung saan yun lang ang paraan sa aming paglago sa inyong sa aming pananampalataya sa inyong Panginoon. Tulungan ang bawat isa ang mahalin, ibigin, ang kakuwanan. Tulungan ang bawat isa na magpatawad sa mga taong nagkakasama sa aming Panginoon. Tulungan ang bawat isa na mamuhay na kagaya nito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus love, Jesus saves. Are you living by His word, by His heart, by His grace, my friend? Let us all pass till the end, till we see our Savior come again. Are you glad to tell others Jesus love, Jesus save? Are you living by His word and by His heart? By His grace, my friend, let us all pass till the end, till we see our Savior come again. Yan na nga guys, galing na kami ng church. First Sabbath, first Saturday in January 2026. I'm happy with my pamangkin, no other than Natalie Arnazan. So ayan guys, maraming salamat sa lahat na may magbigay ng inspirasyon sa buong mundo ang inyong napapanood dito sa aking channel. Hindi lang sa paglilinis ko, hindi lang sa aking trabaho, kundi pati din sa aking alam mo yun, sa aming pananampalataya. Naway nagbibigay inspirasyon sa lahat. So God bless everyone. Happy New Year. And continue every day, most especially pray, pray, pray. Okay guys, this is Station again.